Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng ialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ng Panginoong nananawagan para sa pagbabalik loob ngayong nagsisimula tayo sa panahon ng Kwaresma. Sumainyong lahat ang kanyang pagpapala at kapayapaan. At sumayo rin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos?
Pagkaraan ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo,
Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siyang lamang nakaalam nito. Siya na nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pasimulan ng Kwaresma, ika nga o 40 araw upang ang Miyerkules de Ceniza ngayon o Miyerkules ng Abo ay pangunahan ng mga gawaing tunay tulad ng kabanalan o gawain ng pagtalikod sa mga kasamaan o paggawaing pagpapanibago o pagbabago ng buhay. Sapat ito magiging simula ng mahaba nating pagdiriwang kung ano ang dapat na nakaugnay sa buhay nating bilang tayo ay pinagpapala ng Diyos upang mahango tayo sa lahat ng mga ating mga pagkakasalat, tayo'y patawarin ng Diyos at upang sa pagpapanibago ng buhay, may panibagong buhay na itinatalaga ang Diyos para sa ating na tayo ay Kanyang pinatatawad at tinutulungan sa marami nating pagbabalik loob sa Kanya. Ika nga'y may 40 araw tayo sa pagnilay-nilay natin sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakataong upang pagdinaya natin ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na tunay na magiging daan at panuntunan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw na ito ng Miyerkules ng Abo, ay pinapahayag sa mabuting balita ang kahulugan ng buhay. Life is really very precious in the eyes of God and in the eyes of men too. Yun ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. At simula pa noong pinahayag ni Kristo ang tungkol sa paghahari ng Diyos, meron siyang ginagawang pagsasaayos. At ang mga pagsasaayos na ito ay is tunay na nagiging makahulugan at mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Tingnan natin kung ano. Pero bago ang lahat, una, pinapahayag ngayon sa panahon ng Kwaresma kung anong pinanggalingan natin. Tayo galing sa alabok at tayo'y babalik sa pagiging alabok. Di ba? Kaya upang sabihin, ang halaga ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, na galing tayo sa lupa, pero babalik din tayo sa lupa, pero binigyan ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, upang sabihin ang paglikas sa mga tao ay paglikas sa sangkatauhang puspos ng pagpapala ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal na higit sa lahat. Oo nga, sa lupa tayo galing, babalik tayo sa lupa. Ibig sabihin, may hangganan ang lahat ng tao, pero above everything else, the life that God has given us is because of His great love for humanity. Ang Kanyang dakilang pagmamahal, ang siyang binibigyan natin ng daan sa panukala nitong ating Kwaresma. It is the love of Jesus offering His only life for us. And that will be a way of life for all of us, opening our minds and our hearts, truly accepting
the love of God in our lives forever and ever. Ika nga, forever and ever. Amen. Ikalawa, sa diwa po na itong mga Kwaresmang ito, oo, maraming pinapaalala sa atin ang lahat ng ating mga pagkakasalat, marami nating pagkukulang upang humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at magbagong buhay. Kaya kalakipang kahilingang natin sa Diyos patawarin tayo ay ang ating pagsasabuhay sa matuwid na pamumuhay na ating pinagkasalahang humingi tayo ng kapatawaran at tutulungan tayo ng Diyos dahilan din sa kanyang pagmamahal upang hindi na tayo madawit sa ano pamang kadiliman ng buhay at upang patuloy nating isalang-alang ang kabutihan, kabanalan ng buhay na hinuhubog ng Diyos, nagagaling sa Diyos, sapat ganun pa rin ang kanyang ating sasabihin. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan upang sa pagbalik loob natin sa Diyos ay bibigyan tayo ng maraming pag-asa sa mga nating kinabukasan. Manatili tayo sa ganitong kaisipan, sa ganitong pamumuhay sapagkat ng Diyos ay kapiling natin sa tuwin na ang Diyos ay nasa piling natin upang handang tumulong, pumatnubay, magpatawad, gumabay. At ito tayo ngayon sa pasimula ng ating pong Kwaresma. Ito ang ating pong isipan at saloobin upang sabihin natin tunay ang Diyos ng buhay ay nasa piling natin magpakailanman. Tinuturuan din po tayo ng simbahan sa pamagitan ng aral ng mabuting balita kung ano yung dapat nating maging kalakaran ngayong panahon ng Kwaresma. Ginagabayan tayo sa bawat linggo ng Kwaresma upang sabihin, ito ang panukala ng Diyos sa buhay natin. Ito inaasahan ng Diyos na gagawin natin upang sabihin, tulungan mo po kami, Panginoon, upang mapabuti lalong buhay namin at upang ang Kwaresma ito'y tunay na maging makahulugan sa ating buhay. Ang unang binabahagi sa ating mabuting balita upang siya maging kalipunan ng ating pang-araw-araw na buhay mula, sa Kwaresma ay maiting na ginagawa pero hindi ito maiaalis sa tanang ating buhay sapagkat naroon pa rin ang diwa at kahulugan na hindi mawawala sa piling natin. Una, paglilimos. Ibig sabihin, sa mabuting balita, may pinapahayag na dito, ibig sabihin meron tayong dapat maging paglilingkuran sa isa't isa. At meron tayong sasabihin sa Kwaresma, maigting nating papahayag yung mga taong nangailangan ng ating pagkalinga upang sabihin, tumutugon tayo ay naglilingkuran sa kanilang tanging mga pangailangan sa buhay at hindi tayo nawawala sa ganitong senaryo sapagkat ang pagtulong ay maka-Diyos nating bibigyan ng pagpapahalaga upang maigting nating ganapin ngayon at hindi mawala ito magpakailanman para sa atin. Ang pagtulong sa kapwa, sa diwa ng paglilimos, ano pa man yun, material man o yung puso't kalooban natin na naghahangad sa ikabubuti na ating kapwa o mga pamamaraan upang manatili tayo sa ilalim ng pagpapala ng Diyos sa ugnayang buhay natin sa isa maging naway karapat-dapat. Ikalawa, panalangin. Isasabi sa ating mabuting balita ang halaga at kahulugan ng panalangin. Ugnayang buhay natin sa Diyos na hindi mawawala upang sabihin, hubugin mo po kami sa tamang landas ng aming maka-Diyos na puso't isipan, maka-Diyos na gawain, maka-Diyos na may magandang kinabukasang nagbibigay halaga hindi lamang sa akin, kundi sa mga tao sa aking paligid, kasalimuha, upang sabihin kong ang ugnayang buhay namin sa iyo, Ama, sa larangan ng panalangin ba't hindi? Upang sabihin ang buong buhay natin ay nagiging mapanalangin na kung anuman ang ating ganapin sa salita at sa gawa ay mangyayaring lahat sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo.
Yan ang puso diwa ni San Pablo na nung siya'y kumilala kay Jesus, nung siya'y nagbalik loob sa Diyos, upang sabihin mula noon sa tanang buhay ni San Pablo, wala na siyang bibigyan ng halaga kundi ang kalooban ng Diyos na dapat niyang sundin at anuman ang panukala ng Diyos sa kanyang buhay ang siyang magaganap. Ikatatlo, ang pag-aayuno ang binibigyang daan sa ating mabuting balita upang ang lahat ng bagay na ating titignang maigi sa buhay na ito ay hindi puro kapalaluan, hindi puro kagalakang nauuwi sa ano pa mga ibinibigay na makasanglibutang ito, pero merong diwa ng pagtitiis, pagtalikod sa mga bagay na nakapaririwara sa ating buhay at meron itong tunay na paglalandas sa halaga at kahulugan ng tinatak nating magandang kinabukasan sa isang matuwid na pamumuhay. Oo, kapag tayo walang pagtitimpi sa ating sarili, tayo nabubuhay sa makasanglibutang itong walang pagpipigil, walang saysay ang buhay sa pagtahak sa matuwid na pamumuhay, kayo pala'y kalayawan ng ating katawan, ng ating espiritu na wala sa panig ng Diyos ang umiiral. Sa kabuuan nitong ating mga paliwanag at pahayag, iisang sasabi natin Jesucristo na itong pinanungkulan niya sa aral ng mabuting balita na kanya sinasabi, huwag kayong mabuhay na mapagpaimbabaw lamang. Ibig sabihin, oo, ginagabayan tayo ng Diyos at tayo ginagabayan sa matuwid nating pamumuhay. Tayo nakikilahok, nakikiisa at gumaganap. Ito ang ating bibigyan ng pagpapahalaga sa buong Kwaresmang ito. Manatili nawa tayo sa buong Kwaresmang ito na meron tayong pagsunod sa kalooban ng Diyos na itinatangi natin. At kahit na hindi Kwaresma, ito rin ang ating saysay ng buhay. Ito rin ang ating gaganapin. Ito rin ang buhay na pagpapahayag natin upang ang Diyos na buhay na sa piling natin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan ay na kayong makapanalig upang lang natin masaksihan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo dumudulog sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Upang ang simbahan ay walang takot na manawagan sa lahat para sa pagbabalik loob at mag-akay sa kanila sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Upang lahat ng ating mga pinunong, pangsimbahan at pambayan ay magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob, kalinisan at katapatan, manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Upang lahat ng mga magulang, guro at katikista ay makapagpunla sa kabataan ng katapatan sa tungkulin na hatid ng layuning matuwid at marangal, manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Upang lahat ng aapi sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang kapusukan, kasakiman at kalupitan ay magtigil na sa kanilang masasamang gawi at matutong gumalang at magmahal sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Upang lahat tayo'y magsimula sa Kwaresmang ito ng buong kababaang loob, nagsisisi sa ating mga kasalanan at may kapasiyahang magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Upang ang lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo ay makatagpo ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Panginoong Diyos, sa iyo'y dumudulog kami nagsisisi sa aming mga kasalanan at tapat na naghahangad ng pagbabago ng puso at isipan. Nawa ang aming buhay ay tuwinang maging pagbibigay puri sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kaganapan ng buhay at kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong iginararangal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritong Banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapig bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumas nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng tutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y nagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem certui et antiquum documentum novo cedat litui preste fides supplementum sensum
presta disti eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin na dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang
krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.